Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Itinilagaan nitong Martes, July 2 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Senator Edgardo Sani Angara bilang bagong kalihim ng Department of Education o DepEd. Binigyang diin ni PBBM kung gaano kahalaga ang gampani ng DepEd dahil sa papel nito sa edukasyon. Aminado ang Pangulo na malaking hamon ng pagpili ng susunod na DepEd chief at marami anyang magagaling na kandidato sa posisyon. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, malawak ang karanasan ni Senator Angara bilang mambabatas na isinulong ang mga reforma sa edukasyon mula nang ito'y pumasok sa Senado noong 2013. Nakatanggap ng endorso ang mambabatas mula sa Coordinating Council of Private Educational Associations o COCOPEA at Philippine Association of Colleges and Universities o PACU. Welcome naman sa DepEd ang pagkakatalaga kay Senator Angara para maging bagong kalihim ng DepEd. Ayon sa kagawaran, hinihintay na nilang makatrabaho ang bagong liderato habang patuloy na isinusulong na mapabuti ang kalidad ng basic education sa bansa. Hataw Balita ngayon. Inaprubahan na nitong Martes, July 2 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang 6.352 trillion na national budget para sa fiscal year 2025. Batay sa mga direktiba ni PBBM, bibigyang prioridad ng pamahalaan ang seguridad sa pagkain, proteksyon sa lipunan, kalusugan, pabahay, kahandaan sa kalamidad, infrastruktura, digital connectivity at pagpapalakas ng enerhiya. Naniniwala si Pangulong Marcos na na-address ng tama at nabigyan ng tamang timbang ang mga prioridad ng administrasyon sa usaping appropriations. Nakatuon sa pagpapaunlad at proteksyon ng kakayahan ng mga individual at pamilya ang unang haligi ng Philippine Development Plan 2023 to 2028 ng Marcos Administration. Sa ilalim ng ikalawang haligi, layunin ng pamahalaan na baguhin ang produksyon ng mga sektor ng bansa upang makalikha ng mas maraming dekalidad na trabaho at mga produkto. Kabilang naman sa ikatlong haligi ang pagpapalawak at pag-upgrade ng infrastruktura, pagpapabilis ng aksyon sa klima at pagpapalakas ng kahandaan sa kalamidad. Hataw Balita ngayon. Nakauwi na sa Pilipinas ngayong madaling araw ng Miyerkules, July 3, ang 12 tripulanteng Pinoy ng barkong MV Transworld Navigator sa Ninoy Aquino International Airport. Bahagi ito ng repatriation ng mga tripulante ng nasabing cargo ship na inatake ng mga Houthi rebels sa Red Sea noong June 23. Dumating kagabi, July 2, ang ikalawang batch na kinabibilangan ng 10 Pilipinong tripulante habang noong linggo, June 30 naman, ang unang 5 tripulanteng Pinoy. Sinalubong ang mga tripulante ng Department of Migrant Workers o DMW at ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Nangako ang mga nabanggit na ahensya na magbibigay ng pinansyal na tulong at psychological support sa mga Pilipinong marino na nakaranas ng pag-atake ng mga armadong rebelde. Bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang agarang tulong na pagpapauwi sa bansa ng mga tripulanteng apektado ng sunod-sunod na Houthi attacks sa Red Sea at Gulf of Aden para matiyak na makakauwi ng ligtas at mabilis ang mga ito. Hataw Balita ngayon. Itinanggi ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang balitang magkakagera na punsod ng tensyon sa West Philippine Sea. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., wala umanong dapat ikabahala ang publiko sa kumakalat ng mga maling impormasyon dahil kontrolado naman nila ang sitwasyon ng seguridad sa bansa. Pinabulaanan din niya ang mga kumakalat na post o mga mensahe tungkol sa mga kaguluhan, maging ang presensya umano ng maraming mga tangke at sundalo sa ilang lugar sa bansa. Walang anyang magiging magandang dulot ang gera para sa bansa, maging sa bansang sasakop sa atin.
Ayon naman kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, layo ng pagdami at pagkalat ng fake news na sirain ang tiwala ng publiko sa kasalukuyang administrasyon. Kaya payo nila sa publiko, sumangguni lamang sa mga lehitimong mapagkukunan ng impormasyon gaya na lang ng AFP. Hindi naman po kailangan magpanik. No? Dahil sa ngayon po ay ang masasabi po natin is that we are still in control of the situation. Hindi po magkakagera. Ginagamit po natin lahat ng instruments of national power. Hindi lamang po kasi military ang instrument of national power natin. We have economic, information, and diplomacy. We call on every Filipino to join us in this endeavor, fostering a spirit of solidarity and resilience against those who wish to weaken our resolve. Hataw Balita ngayon. Iimbestigahan ng Philippine National Police o PNP kung totoo o seryoso ba ang ipinahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na alam niya kung saan nagtatago ang religious group leader na si Apollo Quiboloy. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, nais nilang malinawan kung talaga bang nagsasabi ng totoo o nagbibiro lamang ang dating Pangulo. Pumapila din ang pambansang pulisya sa sinumang mayroong impormasyon sa kinaroroonan ni Quiboloy at iba pang akusado na makipagtulungan sa mga otoridad. Kailangan nating makuha yung buong konteksto po ng kanilang pag-uusap because obviously ang isang tao na alam na ang kinakokoonan ng isang wanted person may be held liable for obstruction of justice. But then again, we want to reserve muna yung ating comment dahil papag-aralan muna po ng mga abogado po ng PNP if those statement may constitute obstruction of justice or just a simple words taken out of context. So ayaw natin, nag-iingat po tayo sa pagbibigayin muna ng judgment until makapag-imbestiga at makapag-sagawa po tayo ng interviews doon sa mga kausap po niya. Hataw Balita ngayon. Hinimok ni Senator Sherwin Gatchalian si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo o kanya na rin tinatawag na Guo Huaping na isiwalat na ang mga personalidad sa likod ng iligal na operasyon ng mga Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa bansa. Ayon sa senador, dapat nang ilahad ni Guo ang kanyang mga nalalaman sa operasyon ng POGO sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga para mabawasan ang kanyang pananagutan. Dagdag ng senador, patong-patong na kaso na maaaring isampa laban kay Guo, kaya mas mainam anya na magsalita na siya. Naniniwala rin ang mambabatas na mahalaga ang papel na maaaring gampanan ni Guo sa pagbubunyag ng katotohanan at pagtiyak na mananagot ang mga sangkot sa mga kriminalidad sa POGO. Itutuloy ng senador o itutuloy ng Senado ang pagdinig sa POGO sa July 10. Hataw Balita ngayon. Nakakapagtala nitong Martes, July 2, ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX ng pagtaas ng gas emission sa Bulkang Canlaon. Batay sa datos ng PBOX, kahapon, nagbuga ang Canlaon volcano ng volcanic sulfur dioxide na umaabot sa average na 5,083 tonelada kada araw. Ito na ang ikalawang pinakamataas na emisyon mula sa bulkan na naitala ngayong taon at ang pangatlo simula ng magsimulang instrumental gas monitoring. Ayon sa PBOX, ang kabuang monitoring parameters ay nagpapakita na ang magmatic processes sa ilalim ng bulkan ay maaaring sanhi ng kasalukuyang pag-aalboroto. Ang Bulkang Canlaon ay nananatiling nasa alert level 2 mula nang pumutok ito noong June 3 kung saan nagbuga ito ng plumes na umabot sa 5,000 meters. Ipiniliwanag ng PBOX na ang kasalukuyang pag-alboroto na dulot ng shallow magmatic processes ay maaaring humantong sa mga explosive eruptions o maging sa hazardous magmatic eruption sa summit crater. Pinaalalahanan ng publiko na maging mapagmatyag at iwasan ang pagpasok sa 4-kilometer radius permanent
Danger Zone. Mababakante na ang kanyang posisyon sa Senado ni Senator Sani Angara matapos nitong maitalaga bilang bagong kalihim ng Department of Education o DepEd. Dahil dito, magiging 23 na lang ang kabuang bilang ng mga senador sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Para kay Senate President Francis Chis Escudero, hindi na kailangang punan pa ang iiwang pwesto ni Senator Angara dahil halos isang taon na lang ang nalalabing termino nito sa Senado. Mas maigi na lang anyang mag-expire na lang ang kanyang termino kaysa maglagay pa ng ipapalit na magiging dagdag gastos lamang. The term of Senator Angara will be expiring in June 2025 anyway. So tingin ko hindi na yan kailangan fill-upan pa sa isang special election na gastos lamang. So hintayin na lamang siguro mag-expire yun. So if the Senator will accept it, if he is appointed, there will only be 23 sitting senators. Hataw Balita ngayon. Hinimok ng isang kongresista na dapat magsalita na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng mga kontrobersya sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ayon kay Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers, dapat i-total ban na ang POGO sa bansa lalo na't itinuturing na iligal ang operasyon nito sa ibang bansa. Nasasangkot ang POGO sa iba't ibang seryosong krimen, kabilang na ang kidnapping for ransom, human trafficking, extortion, prostitution, money laundering at iba pa. May mga panukalang batas nang nakahain sa dalawang kapulungan ng Kongreso upang tuluyang ipagbawal ang POGO sa bansa. Hinamon din nito ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na ihayag na ang sinasabing dating cabinet official na padrino ng illegal na POGO. Kumbaga, yung social cost of this industry was proven to be so high that it is not commensurate to the revenues that we are getting. No? So dapat magkaroon tayo ng isang matibay na posisyon dito. Dapat ang administrasyon ay magsalita tungkol dito. Siguro it's now high time to stop allowing POGO operations in the country, considering na ito ay illegal naman sa kanilang bansa. Bakit dito sa atin ay pinapayagan natin? Kumita ng halos 500,000 piso ang mga magsasaka sa proyekto ng Department of Agrarian Reform o DAR sa agraryo merkado sa lalawigan ng Camarines Sur. Si Jerry Galicia, humahataw! Hataw Balita ngayon. Isinusulong ng Department of Agrarian Reform o DAR ang programa Agraryo Merkado sa loob ng kampo ng pulisya sa Bicol Region. Layunin ng proyekto na matulungan ang mga magsasaka na maibenta ang kanilang inaning produkto direkta sa mga consumer na wala nang daraanan ng middleman. Kamakailan ay binuksan ang Agraryo Merkado ng DAR Bicol sa loob ng Camarines Sur Provincial Police Office o PPO Headquarters. Dito binibenta ang sari-saring inaani ng mga Agrarian Reform Beneficiaries Organization. Gaya lamang ng saging, mais at papaya at iba pa na mabibili sa mas murang halaga dahil direktang makukuha sa mga magsasaka. Batay sa taya ng DAR Bicol, kumita ang mga beneficiary na nasa 449,710 pesos sa pagtitinda ng mga produkto mula April 15 hanggang June 28. Ayon kay DAR Camarines Sur 2 Agrarian Reform Officer Ann Barcelona, ang inisyatibong ito ay para makapagdugtong ng komersyo sa paglalaan ng tuloy-tuloy na suporta sa mga mahirap na pamilya ng mga magsasaka at makapagbigay ng financial stability sa mga benepisyaryo. Sa pamamagitan ng Agraryo Merkado sa kampo na isang inisyatibo rin sa pagsusulong ng sustainable farming practices, patitiyak na sariwa, ligtas at masustansya ang mga produkto at maisilbi ang pagpapalakas sa ekonomiya para sa mga magsasaka. Nagsisilbing sa bi-monthly trade fair style market ang Agraryo Merkado sa kampo sa pakikipagtulungan ng DAR Bicol at Philippine National Police PNP Naga City na naglalaan ng lugar para sa mga local farmers sa pagbebenta ng homegrown products,
gaya ng sariwang gulay, processed foods at mga root crop. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Nagpaputok ng mga raket sa Israel ang Islamic Jihad na militanteng grupo ng Palestine. Tumindi ang bakbakan sa Gaza habang umuusad papasok ng lungsod ang mga tangke ng Israel. Itong mahataw na balita ni Jazz Masakayan. Hataw Balita Ngayon. Inihayag ng Islamic Jihad na nagpaputok sila ng mga rocket sa mga komunidad ng Israel sa Gaza dahil sa mga naging krimen ng naturang Zionist enemy sa mga Palestino. Sinabi naman ng Israel na wala namang nasawi sa nasa 20 rocket na umatake sa kanilang bansa. Ngunit nakita na mayroon pa ring kakayanan ang mga militante bagaman tinrabaho ng Israel na bawasan ang mga banta nito. Nakatanggap naman ang ilang residente sa Khan Yunis sa Timog Gaza ng mga audio message mula sa mga Israeling numero para lumikas sa kani-kanilang bahay. Nag-post din si Army spokesperson Avichai Adrai sa kaniyang social media platform na X na mag-evacuate ang mga tao patungo sa humanitarian zone. Sinabi ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na malapit nang maubos ng Israel ang kakayanang militar ng Hamas. Mababawasan na rin aniya ang matitinding operasyon doon. Samantala, muling natigil ang usapin ukol sa ceasefire. Sinabi ng Hamas na wawakasan lang nila ang gyera kung aalis ng tuluyan ang Israel sa Gaza. Habang sinabi ng Israel na tatanggap lang ito ng pagtigil sa labanan kung mawawala ng tuluyan ang Hamas. Jazz Masakayan, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Naharap ang Nigeria sa krisis ng malnutrisyon sa mga bata na pinalala pa ng karahasan sa kanayunan at ang matinding pagtaas ng presyo ng mga pagkain. Ito ang humahataw na balita ni Axis Salem. Hataw Balita Ngayon. Nakapagtala ng mataas na bilang ng mga kabataang nakararanas ng matinding malnutrisyon ang hilagang Nigeria ay sa aid workers ng bansa. May pinakamataas na bilang ng mga food insecure people sa buong mundo ang Nigeria ay sa tanggapan ng United Nations Food and Agriculture Organization sa Maiduguri. Ayon sa Medicine Sans Frontier, umabot sa 1,250 na bata ang nasa isang inpatient therapeutic feeding center sa Maiduguri noong April, 2 beses na mas mataas kaysa noong 2023 admission rate. Sinabi ni Nigerian MSF Representative Dr. Simba Terima, nasa 60% ang tinaas ng mga pinapasok na pasyente bunsod ng malubhang child malnourished rate sa bansa. Batay sa mga pagsusuri, ang malubhang malnutrisyon na nagiging sanhi ng tuberculosis, pagtatae at pabagal na paglaki ng mga bata ay humantong sa mahigit sa 52,000 ang bilang sa buong 7 estado ng bansa noong 2023 habang nasa 2,693 dito ang nasawi. Inabandon na ang lupang sakahan sa Hilaga dahil sa kidnapping, extortion at pagpatay ng mga gang. Ang kawalan ng seguridad at kawalan ng katatagan ng ekonomiya ay humantong sa mataas sa presyo ng mga pagkain at pagkaubos ng mga reserbang pagkain sa ilang mga nayon dahil sa minimal na paglago ng kita ng sambayanan. Nigeria ang pangalawang bansa sa Africa na kumukonsumo ng genetically engineered corn at iniutos ng pamahalaan ang paglabas ng 2,000 metrikong tonelada ng mais na magtataguyod sa seguridad ng pagkain sa bansa. Nagbabala naman ang aid organization ng bansa na maaaring umabot sa 26.5 milyong Nigerians ang makaranas na matinding gutom habang papalapit ang din season. Samantala, nagbabala naman ang mga eksperto na ang kasalukuyang sitwasyon ay maaaring lumala pa bago ang panahon ng lean at humihikayat para sa agarang pagpopondo upang mailigtas ang milyon-milyong mga mahihinang bata sa bansa. Axis Salem, humahataw sa Balita Ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Miyerkules. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Ang lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, July 3, 2024.
Sa ating latest satellite images nga, dalawang weather system pa rin nakaka-apekto sa ating bansa. Itong Intertropical Convergence Zone or ITCZ ay nakaka-apekto partikular na sa may kanlurang bahagi ng Mindanao at sa may area ng Palawan, habang dito sa may eastern section ng bansa, yung easterlies pa rin o yung hangin na nagmumula sa karagatang Pasipiko ang siyang magdadala ng mga isolated thunderstorms, particular na nga dito sa may area ng eastern section ng ating bansa. Sa nalabing bahagi ng ating kapuluan, sa Kamaynilaan, nalabing bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao, makararanas pa rin ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Ano na sa hapon hanggang sa gabi, dulot pa rin yan ng mga localized thunderstorms. Sa mga susunod na araw naman, inaasahan natin na itong Intertropical Convergence Zone o ITCZ ay inaasahan natin na medyo hihina na yung epekto niya o hindi na masyado makaka-apekto dito sa ating bansa sa mga susunod na araw. Base pa rin sa ating mga pinakahuling datos, wala pa tayong minomonitor na anumang low pressure area. Posible, at least in the next 2 to 3 days, medyo malit pa yung chance na magkaroon tayo ng bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero muli, ngayong buwan ng Hulyo, 2 o 3 bagyo ang ina-expect natin, inaasahang pasok o mabubuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon nga, wala tayong nakataas na gale warning, kaya ligtas sa mga pumalaot ang mga sakyang pandagat kahit yung maliliit na mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Pero kapag meron tayong mga thunderstorms, pwedeng biglang lumakas yung alon ng karagatan. Samantala naman, yung araw natin ay sisikat mamayang 5:31 na umaga at lulubog, ganap na 6:29 ng gabi. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Ibinida ang dekalidad ng mga produktong gawa sa coffee, kakao at coconut sa isinagawang likha ng Bataeño Trade Fair sa Bataan. Si Melanio Aquino, humahataw! Hataw Balita ngayon. Tampok sa isinagawang likha ng Bataeño Trade Fair sa lalawigan ng Bataan ang 3 uri ng mga produktong kilala sa probinsya, partikular na ang coffee, kakao at coconut products. Layon ng Department of Trade and Industry o DTI na maipromote at mapalakas ang mga industriyang ito. Kami naman po sa DTI, yung main purpose po namin, kaya po namin kayo inibitahan dito is we just really to promote yung ating coconut, cacao and coffee. Ayon kay DTI Bataan Provincial Director Aileen Ocampo, ginagawaan niya ng kanilang tanggapan ang lahat ng paraan upang matulungang umunlad ang kabuhayan ng mga taga-Bataan para mapakinabangan ang angking potensyal nito. Kami po sa agency namin, we're doing our best, together with DCA of course, to really do our part. Kung ano po yung kaya ng aming ahensya, although with limitations even po sa aming budget, tinatry po namin gawin at sa pakikipagtulungan po sa iba-ibang LGUs po and sa iba-ibang ahensya para po ma-maximize po natin kung ano po yung meron tayo ngayon. So, nakikita naman po natin kung ano yung potential nitong mga produktong ito. Ang hinihiling po namin sa inyo, yun po, makita po natin yung positive side po. Really just to promote yung product kasi nga po, ang laki-laki na potential. Ayon naman kay Ginang Gina Makalindan ng Tala Multipurpose Cooperative, ang demand ng mga produktong ito ay mataas gaya na lamang ng buko na ang 6 na milyon ay kulang pa sa pag-supply sa buong probinsya at mga karatig nito. Sa Bataan lang po kulang eh. Sa computation nga po namin ni Sir Dodi, 60 million buko ng Bataan ay kulang sa Pampanga. 60 million na buko ay kulang po. Sa Pampanga pa lang, wala pa doon yung Bulacan, Zambales, Nueva Ecija, wala pa. 60 million ay kulang. Kaya't nais ng departamento na maipakita ang kakayahan ng ating mga magsasaka sa lalawigan na makapag-produce ng mataas na kalidad ng mga produkto at umaasa na sa mga darating na panahon ay maaaring maging bahagi ng turismo sa lalawigan. Ilang yung makakatulong ito sa mga MSMEs natin kasi ang laki naman talaga ng demand. Pero in the future po, maging part po ito ng ating tourism na isa po sa mga pupuntahan po ng turista at hindi po sila makakaalis dito nang hindi nila nalalaman na iba pala yung coconut ng Bataan kasi nakatikim sila ng produkto na galing or nakapag-uwi ng produkto na galing ng Bataan.
Ganon din po sa kape na pagdating nila rito, nakapunta sila sa coffee shop na ang dala-dala naman this time ay yung kape ng Bataan. And ganon din po sa ating kakao. Batay naman sa pagsusuri ng Philippine Coffee Quality Competition o PCQC na binubuo ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry o DTI at iba pang private sector, ang kape sa lalawigan ng Bataan ay excellent coffee. Ang odor is clean, color brownish, and then yung profile nila is spice, cacao, grain, cedar, taste light. Ayan po. Yung recommendation or yung findings, excellent. Ayan. Please continue providing this kind of coffee quality. Galing po sa PCQC. Ayan po. So, this only proof na maganda ang quality. Tama ang sabi ni Ma'am Gina, maganda ang quality ng kape sa Bataan. Milanyo Aquino humahataw sa balita ngayon. Nanawagan sa pamahalaan ng publishers at creators sa Canada na gumawa ng hakbang ukol sa Artificial Intelligence Training Disclosure. Bunsod dito ng paglawak ng nasabing teknolohiya sa bansa at paggamit ng content ng creators upang i-train ang AI systems. Mula sa Toronto, Canada, may humahataw na balita si Orlin Quijano, live! Hataw Balita ngayon! Hello Orlin, kumusta na kayo dyan? Ano bang nakapaloob na panawagan ng Canadian publishers? Good afternoon, Marina. Nawagan ng Canadian publishers at creatives sa gobyerno na gumawa ng aksyon ukol sa alleged, unauthorized at unreported use ng kanilang content upang i-train ang generative artificial intelligence systems. Kabilang sa mga Canadian creatives ay ang Writers Guild of Canada, Music Canada, Canadian Authors Association, Canadian Media Producers Association at Access Copyright. Sa isang submission nito sa pamahalaan, ipinahayag ng Access Copyright na karamihan at posibleng lahat ng malalaking AI language models ay kumikita mula sa unauthorized use at reproduction ng copyright-protected works. Ang generative AI ay maaaring lumikha ng text, mga larawan, mga video at computer code batay sa isang simpleng prompt. Ngunit upang magawa iyon, dapat munang pag-aralan ng mga system ang napakaraming umiiral na nilalaman. Samantala, pinaninindigan ng AI companies na ang paggamit ng material upang sanayin ang kanilang mga system ay hindi lumalabag sa copyright at sinasabing ang paglilimita sa paggamit nito ay makahahadlang sa paglago ng nasabing teknolohiya sa bansa. Sa kasalukuyan, parehong nagsumite ang dalawang panig ng kanilang kaso sa isang konsultasyon sa copyright at AI laws na isinasagawa ng federal government ng Canada. At yan ang latest update mula dito sa Toronto, Canada. Balik sa'yo, Marie. Yes, Oralin, talagang malawak na ang AI, ano? Pero kahit ganon, kailangan pa rin talaga ng mga writers at mga creatives. So bukod naman sa Canada, nagiging concern din ba ito ang AI training disclosure sa ibang bansa? Oo, Marie, actually in particular dyan sa inyo sa Estados Unidos, there's actually numerous lawsuits that are underway ukol nga sa paggamit ng copyrighted materials. In particular, nasa music industry dyan sa Estados Unidos, nag-submit ng lawsuit ang ilan sa malalaking record labels sa Estados Unidos, kabilang na ang Universal Music Group, Sony Music Entertainment at Warner Music Group laban sa dalawang AI music generator companies na Suno at Budio Maker Uncharted Labs dahil sa alleged copyright infringement, Marie. Oo, malalaking kumpanya nga yan dito, Oralin, at international pa. I'm sure marami pa tayong balitang maririnig mula sa kanila. Salamat, Oralin Quijano, mula sa Toronto, Canada. Hataw Balita ngayon! Tumataas ang demand para sa part-time workers sa Estados Unidos habang nagpapatuloy ang pagbangon ng ekonomiya. Nagpaplano naman ng strike ang mga manggagawa ng Samsung Electronics sa South Korea na magsisimula sa July 8. Samantalang Trump Organization ay magtatayo ng isang Trump Tower sa Jeddah, Saudi Arabia at isang limited edition cup noodles na may
S'mores flavor inilunsad ng Nissin Foods. Ito ang humahataw na balita ni Noni Ramos. Hataw Balita ngayon. Tumataas ang demand para sa part-time workers sa United States. Batay sa isang bagong analysis ng milyong-milyong job postings sa Indeed, tumaas ng 10% ang advertisement para sa part-time positions mula January 2022 hanggang May 2024. Samantala, nananatiling pantay ang demand para sa full-time workers sa nasabing panahon. Noong May 2024, tumaas ng 8.9% ang level ng part-time employment kumpara sa January 2022, habang 1.5% lang ang itinaas ng full-time employment. Maaring magdulot ito ng malaking pagbabago sa labor market at makaapekto sa mga desisyon ng Federal Reserve patungkol sa interest rates. Nagtawag naman ng strike ang isang union ng mga manggagawa ng Samsung Electronics sa South Korea. Magsisimula ang nasabing strike sa July 8 hanggang July 10, 2024. Layunin ng union na tugunan ang issue ukol sa transparency, sa bonuses, time off at equal treatment ng kumpanya. May posibilidad na maapektuhan nito ang produksyon, ngunit karamihan ng mga chip manufacturing ay automated na. Samantala, ang Trump Organization sa pakikipagtulungan sa Saudi-owned developer na Dar Global ay magtatayo ng isang Trump Tower sa Jeddah, Saudi Arabia. Target ng proyekto ang luxury Saudi Arabian market at international investor. Layo ng naturang hakbang na palawakin ang negosyo ni former United States President Donald Trump sa Gulf region. Kasama na rin dito ang pagbubukas ng Trump International Oman, isang luxury hotel at golf course sa katapusan ng 2028. Sa ibang balita naman, inilunsad ng Nissin Foods ang limited edition cup noodles na may s'mores flavor. Ang sweet at gooey instant ramen na ito ay may halong chocolate, marshmallow at graham cracker flavors at may kasamang kokwa sa noodles. Maaari itong maihanda sa loob ng 5 minuto sa pamamagitan ng pagdaragdag ng tubig at pagma-microwave. Para sa dagdag na touch, maaaring lagyan ito ng graham cracker pieces o mini marshmallows. Noni Ramos, humahataw sa balita ngayon. What's up, kabayan? Mula ngayong araw, July 1st, ay epektibo na ang additional $10 expedite service fee sa lahat ng mga consular services na sinasagawa sa mga consular outreach mission ng embahada at sa lahat ng konsulado ng Pilipinas sa Estados Unidos. Maging ang mga consular documents na i-release ng same day or next day sa mga pasuguan at mga konsulado ay may additional na $10 expedite service fee na rin. Hindi naman apektado ang mga passport services. Nangangailangan naman ng Philippine Embassy sa Canada ng project term personnel para sa iba't ibang proyekto ng pasuguan. Tatagal ang 3 buwan ng kontrata at maaaring ma-renew, depende sa pangangailangan ng pasuguan at performance ng aplikante. Sa mga interesadong mag-apply, magsumite lamang ng inyong resume with colored photo sa Embassy of Philippines at rogers.com hanggang alas 5 ng July 5. Samantala, magsasagawa ng forum sa Philippine Embassy sa Germany hinggil sa German law on the modernization of national law. Gaganapin ito sa July 8 alas 5:30 ng hapon hanggang alas 7:30 ng gabi. Ilan sa mga pag-uusapan dito ay ang mga salient provisions ng batas, requirements at procedures to retain or reacquire the Philippine citizenship. Limitado lamang ang maaaring dumalo kaya't mag-register na sa pamamagitan ng pag-email sa consular at philippine-embassy.de. Iniimbitahan naman ng mga kababayan natin sa Chicago sa free outdoor concert at pop-up festival. Itatampok dito ang Filipino Folk Fusion Band na sama-sama kung saan magtatanghal sila ng memorable music mula sa Filipino Songbook. Gaganapin ito sa July 13 alauna ng hapon sa Eugene Field Park sa Chicago. Sa mga interesadong dumalo mag-register lamang sa bit.ly/TGFS July 13. Ang tema ng contest na ito ay Forging Collaboration and Convergence for Advancing Women, Peace and Security. Layunin ng contest na ito na i-promote ang kapayapaan at seguridad ng mga kababaihan at iba pang mga kasarian. Ilan sa mga mechanics na dapat sundin sa patimpalak na ito ay bukas ito sa lahat anuman ang inyong edad, sexualidad, gender identity, civil at social status, income class, disability, region at ethnicity.
Ang inyong entries ay dapat original at hindi ginamit dati at hindi lang generated ng AI or artificial intelligence. Meron ding brief description na maximum of 300 words. Ang deadline ng submission ng inyong mga entries ay sa July 10, 2024. At para sa iba pang detalye, kung kayo nagnanais na makilahok sa patimpalak na ito, ay bumisita lamang sa official Facebook page ng Konsulado ng Pilipinas sa Jeddah sa facebook.com/PHL in Jeddah para magpa-register. Inanyaya naman ng Embahada ng Pilipinas sa Korea ang ating mga kababayang estudyante sa bansa para sa gaganaping Student Summer Salo-Salo sa July 20, 2024, araw ng Sabado. Magpapasimula ito ng alas 4 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Para magpa-register sa fellowship na ito ay bumisita lamang sa link or scan ang QR code na makikita sa Facebook page ng Embahada ng Pilipinas sa Korea sa facebook.com/PH in Korea. Samantala, magkakaloob rin ng Multi-Agency Services for Filipinos in Macau SAR o kilala bilang MASFIL.mo kasama ang Konsulado ng Pilipinas sa Macau ng mga serbisyo mula sa ahensya ng gobyerno para sa ating mga kababayan sa bansa. Magpapasimula ang serbisyong ito sa July 14 at 15 sa taong ito araw ng Linggo at Lunes. Maaari maka-avail ng mga serbisyo ng MASFIL.mo ang mga kababayan natin sa Macau na may non-resident identification card or blue card at permanent or non-permanent residency card or white card. Para sa iba pang impormasyon at para mag-book ng inyong mga appointment ay bumisita lamang sa Facebook page ng Konsulado ng Pilipinas sa Macau SAR sa facebook.com/PH in Macau para pumili ng ahensya na nais ninyong i-avail. Hindi na rin nangangailangan ng online appointment ang mga senior citizen, person with disability or PWDs at pregnant women. Lynn Perez, umahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. At sa atin namang shout out, Sunny Marie, ibigay nyo na. Ayan, shout out muna. Ay, wala yata si amigo, shout out ako na muna. Sige po, shout out tayo dito sa mga tagapakinig na tagapanood dito sa Los Angeles, ang Arby's couple, si Erwin Azult, ang kanyang butihing may bahay, na si Aurora at ang Camarce couple at ang ating mga kapatid naman mula sa San Diego at sa Los Angeles at sa Las Vegas. Kita-kits tayo in the next few weeks. Yon, Marie, go ahead. Oo, pero bago yung shoutout ko, ano bang palagay ninyo doon sa ibinalita kanina, no? Ibang klaseng noodle soup yun, ano? S'mores flavor. Matamis instead na savory. So mukha siyang dessert, no? Pero shoutout sa ating mga kababayan dyan sa San Pedro, Laguna, gayon din dito rin sa Texas, USA, specifically sa Austin, Killeen, San Antonio, sa mga participants ng ating nilaunch kahapon dito sa Austin, Killeen, San Antonio na Steps Challenge. Sani, marami silang mga naging participants, ano? Tuloy-tuloy yan hanggang sana the whole year para sa health and wellness naman ng mga kapatid dito sa Austin, Killeen, San Antonio. At syempre sa aking Mia Moore, ikaw ngayon ay naka-special diet, pero ako'y hindi. Kaya may dinner pa rin tayo. Yan, amigo. Oo, at meron tayong hindi naisama sa headline natin kanina. Hindi nyo ba alam na birthday ngayon ng ating executive producer na si Brad Dante Santos? Kaya, Uy, happy birthday! Okay, Brad Dante, at patuloy ka nawang samahan ng ating Panginoon. At shoutout din po sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ganon din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa unang Korinto, Kapitulo 2, talatang 16. Sapagkat sino ang nakakakilala ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya? Datapwat nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Atin po mga umahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, 3 sa buwan ng Hulyo 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po inyong amigo Sherwin Pulubong.
At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Wednesday morning, July 3, 2024. Mula rito sa Los Angeles, California, USA, ako si Sunny Cos. Ako naman si Marie Peñaranda mula dito sa Austin, Texas, USA. At dito sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.